Morning everyone, for today's vlog, bali mag-share po ako dun po sa mga kabataan natin na lalong-lalo na doon sa mga age na 14 pataas, edad po nakapusukan po ito. Payo ko po sa inyo, huwag po muna tayong mag-aasawa ng pabigla-bigla, lalong-lalo na sa mga nag-aaral pa. Kasi nga po ngayon po ay napakahirap ng buhay. Lalong-lalo na yung mga magulang natin. May plano sa atin. May plano na makatapos tayo ng pag-aaral, Lalong-lalo na dun sa mga nag-iisang anak. Talagang ang plano ng inyong mga magulang sa inyo ay makapagtapos kayo ng inyong pag-aaral. Kaya yung pa-crush-crush, pa-ano-ano, hindi naman mawawala yun. Kaya lang, bali hanggang dun lang muna, Sapagkat kapag kayo po ay nabigla sa pag-aasawa, napakahirap ng buhay ngayon. Magkano 1 kilong bigas? Parang 56 po ata kung hindi ako nagkakamali. Eh kung halimbawa at parang naano ka nga, yung sabihin na nating nakabuntis, Nakaw, yun na yung pasimula ng buhay, kahirapan. Kasi unang-una pag nagbuntis, halimbawa, syempre dala ng kapuso ka, nakabuntis ka. Nako, syempre wala ka namang trabaho dahil nag-aaral. Eh kanino iaasa? Syempre yung pagbubuntis nun, maglilihi yun. May gusto yun. Ang gusto na mangga o kaya santol. Eh pag santol lang gusto nun, hindi mo pwedeng bigyan ng mangga yun. Dahil lalo magagalit yun sa'yo. Eh paano kung walang trabaho? Eh di kay nanay. Eh tsaka mabibigo si nanay pag halimbawa o yung mama, kung mama man. Kung medyo sosyal kang ipinanganak, mama, mabibigo si mama. Kaya wag ko kayong padalos-dalos, pag-asawa. Yung pag-asawa nandyan lang yan. Sa mga kabataan ngayon, daming babae dyan. Sabi nga nung iba, yung salitang kolokyal, 3-4. Isang lalaki. Huwag po muna kayo mag-aasawa, Kasi pag halimbawa nabuntis nyo, magpapa-check up yun. Monthly ang check up nun. Eh wala kang trabaho. Sabihin ng doktor, syempre nabuntis. Sabihin sa iyo ng doktor, iho, po, yung kondisyon ng asawa mo, medyo may selan, kailangan natin ng painumin ito ng gamot, pampakapit. Sinong gagastos nun? Diba? Kaya huwag muna kayo mag-aasawa. Paano ko sa inyo, huwag muna kayo mag-aasawa. Mahirap po ang buhay ngayon. Siyempre, anong kakailanganin? Sa umaga pa lang, pag halimbawa nakapag-asawa ka na, mag-aagahan ka. Hindi lang. Pagkatapos ng agahan, may tanghalian. May hapunan. Diba? Yun yung routine ng buhay. Pag nakaraos ka ng unang araw, halimbawa, Lunes, may Martes. Gano'n na naman yun. Eh halimbawa nga, nakapagpa-check up ka, anong sabi ni doktor? Kailangan ng pampakapit kung buntis. Dahil masila ng pagbubuntis na ng iyong misis. Pagpunta mo pa lang kay doktor, check up fee, magkano yon? Dito yata 300 o 400 yata. Pagka medyo kilala ng doktor, 400. Okay, kung wala kang trabaho, paano na? Hindi naman pwedeng papabayaan mo, nandun na yun Diba? Gagawa ka ng paraan. Tapos ang masama ka pa dito, syempre makikisulo ka muna. Wala napasubo ka na Makikisulo ka muna syempre. Tapos pagka halimbawa magdadabog yung mga kasamahan mo sa buhay. Halimbawa nakisulo ka, magdadabog syempre. Wala kang trabaho Diba? Nakaw, problemang malaki yun.
Pag halimbawa dumating na dun sa kabuuan, manganganak, wala kang kahawak-hawak na pera, papaano na? Paano na ang buhay? Kaya wag ho kayo pabigla-bigla, ano. Wala yung matatanda, yung kasabihan ng matatanda, yung nanay ko po kasi, nakikinig ako sa mga payo nun eh. Nako, pagka ginawa mo yun, mapapakamot ka raw ng hindi makati sa problema. Kasi unang-una tuloy-tuloy, halimbawa, nagbuntis nga, manganganak. Pag nakapanganak na iraos, nakapangutang ka naman, nakadiskarte ka naman. Nako, magagatas yun. Tiyak na tiyak, magagatas yun. Mapalad kung yung bata sa ina ng gatas, papaano kung bona pag bagong anak yung bona yun eh. Mas magiging bona kid. Magkano isang lata nun? Nako, sunod-sunod na problema yun. Problema mo sa umaga, pagkain ninyong mag-asawa, tanghali, hapon, ay yung baby. Nako, hindi mapapagbawalan dumidi yun. Hihinga-hingi. Iiyak yun pag hindi mo binigyan. Kung nakasulo ka, iiyak yung bata, maingay. Nako, mabubuisit sa'yo yung mga kasama mo sa buhay. Kaya wag ho kayong padalos-dalos ng pag-aasawa. Hirap ang buhay ngayon. Nako, lalo ngayon. Sa sobrang mahal ng bilihin. 56 ang kilo ng bigas. Kung 2-3 kayo kumakain, baka isang araw lang yan. Pang Lunes, pang Martes, pang Miyerkules, pang Huwebes, pang Biyernes. Iikot yun eh. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi syempre maliligo ka. Hindi ka naman pwedeng magligo ng walang sabon. Diba? Kung may sabon ka naman, magsha-shampoo ka. Hindi naman pwedeng hindi ka rin magtututbrush. Bibili ka ng toothpaste. Magkano yun? Diba? Kaya problema pong malaki yan. Katakot-takot na problema yan. Pagka hindi nyo pinag-isipang mabuti yung pag-aasawa. Nako. Yung mga nakikita ko dyan, nag-asawa, napasubo, 18, 17. Nako, sakit sa ulo. Walang trabaho. Kasi paano makakakuha ng trabaho? Hindi pa tapos ng pag-aaral. Kung makakakuha ka man ng trabaho, sideline lang yun. Sa probinsya, kung may papagapas, parang gano'n. Ang tawag po kasi dito sa Maynila, yung nagagapas yung nagtatabas ng damo yun. Sa atin po nagtatabas yun. Yun ang makukuha mo. O kaya sa sideline ka, trabaho ka sa may nagpapagawa ng bahay, labor ka. Magkano lang yan? Pagpalagay na natin 450. 450 lang kikitain mo. Buti sana kung araw-araw makaka-sideline ka. Baka mairaos. Paano kung ang sideline mo ay Lunes? Tapos sunod naman ay Biyernes na. Nako po, problema po malaki yun. Katakot-takot na problema. Kaya payo ko dun sa mga kabataan dyan, huwag po kayong pabigla-bigla. Magtapos po muna kayo ng pag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, maghanap ng trabaho. Yung iba po kasi, nakatapos ng pag-aaral, nag-asawa rin. Nako! Problema pang malaki yun. Mindset nyo po na pag halimbawa, nag-aaral kayo, nakatapos kayo, maghanap kayo ng trabaho naman. Kasi hindi doon natatapos yung routine ng buhay. Paikot-ikot yan. Halimbawa, nakakita ka ng magandang trabaho o kaya nagkaroon ka ng trabaho. Pag nakatrabaho ka naman, kasi pagkas-trabaho, huwag kang magpalit. Kasama ka ng mabuti sa mga kasama mo. Kasi yun po yung susi. Meron po kasi dyan eh. Gusto sila yung pakikisamahan. Bago-bago pa. Gusto sa kanila pakikisama yung matatagal na. Hirap po yun. Pag halimbawa nagtrabaho, ipon naman. Dapat may goal ka sa buhay. Yan lang po muna. To be continued po ito. Salamat po sa inyong panonood.